제2회 실전 모의고사. Again, ito po ay collection ng mga actual mock exam. So, nasa set number 2 na po tayo. Okay? So, 제2회, it means set number 2. So, another 1 to 50 na collection po ng mga questions. So, number 1 and 2 instruction, 다음을 보고 괄호에 알맞은 것을 고르시오. So, choose daw natin yung best answer, no? Para sa parenthesis. Isabel은 뭐 해요? So, ano daw ang ginagawa ni Isabel? Check natin yung options. 공부를 해요, to study. 밥을 먹어요, to eat. 커피를 마셔요, to drink coffee. 텔레비전을 봐요, to watch TV. So, based sa picture natin, siya ay nag-aaral. So, ang sagot ay number 1. 공부를 해요. Tingnan po muna natin yung mga pagpipilian. So, 문화, culture. Sugang, ito po yung to receive yung lecture or to receive a lesson. Next, chopsu, registration or pag-enroll mo sa isang class. Okay. And then, gangjwa. Yung gangjwa po is yung lecture mismo. Lecture or yung course or class. So, ano bang sabi dito? Sabi, 저는 천연 화장품 만들기를 or 를 듣고 싶어요. So, 천연, it means natural. And then, 화장품 is cosmetic or cosmetics. Yan, 만들기, to make or making. Yung paggawa daw po ng natural cosmetic ay 듣고 싶어요. So, if you take this literally, it means wanted to listen. Okay, so ano kaya yung gusto niyang mapakinggan dyan? Malamang yung course or lecture about sa paggawa ng natural cosmetic, which is number 1. So this one, ang pinaka magiging meaning niyan is gusto niyang makapakinig or makapasok sa isang course kung saan ang ginagawa is yung natural cosmetics. Okay? Numbers 3 and 4 instruction. 다음 보기를 참고하여 밑줄 친 부분과 의미가 반대인 것을 고르시오. So again, check daw po natin yung ating example. Yan po yung ating magiging reference. So refer to the example and choose the opposite meaning. Okay, 의미, meaning. Opposite meaning of the underlined part. Okay, so bubun part. So, ibig sabihin yan kung ano yung word na may underline. Yun yung pipiliin natin ang kabaligtaran. Okay? So, opposite. Number 1, example po pala muna. 노래 부르는 것을 좋아해요. So, ano po yung naka-underline? 좋아해요. Ibig sabihin yan, like. Okay? Do you like singing songs? Gusto mo ba yung pagkanta? And then, sagot nung kausap niya, 아니요, 노래 부르는 것을. So, ano po ang 반대인 or ang opposite ng like. Malamang is 싫어해요, dislike. Okay, so yan po yung example. 미워해요, again, na-explain ko na yan sa set number 1 natin, no? Yung difference between 싫어해요 and 미워해요. Again, usually yung 미워해요 po, ginagamit mo po yan sa tao kapag hate mo or hindi mo gusto yung tao. 싫어해요 sa mga bagay. Okay? So, 사랑해요, love, and then 연습해요, practice. Yan. So, meron tayong additional na mga vocabulary. Number 3. Ito na, sagutan natin. No? Again, ang pipiliin natin is yung kabaligtaran ng may underline. 이 옷이 저에게 맞을까요? So, itong damit na to, mag-fit kaya ito sa akin? Yan. Anong sagot ng kausap niya? 좀 작겠어요. So, again, I think it's a bit small for you. Yun yung gusto nyo sabihin, no? Sa tingin ko, maliit siya para sa'yo. So, ano po yung may underline? 작겠어요. So, from the word 작다, which means small. So, ano po yung kabaligtaran ng small? Malamang, big. So, asan po kaya yan dito? 예뻐요, pretty. 그겠어요. So, nakages어요 yung ending, no? Yan. So, dito, dalawa yung nakages어요. So, from the word 크다, it means big. And then, 적다, few. Ibig sabihin, few yung numbers. Okay, konti. Ibig sabihin sa Tagalog. And then, 괜찮아요, it's okay. So, yung pinakasagot
ang kabaligtaran ng 작다 is 크다. So, ito pong sagot natin dyan is number 2. Number 4, so same po yung instruction niya sa number 3. Piliin yung kabaligtaran or opposite nung may underline. Okay? So, sabi, 영화는 어땠어요? 재미있었어요? How's the movie? Kamusta daw yung napanood na pelikula? 재미있었어요? Masaya ba siya? Was it fun? So, past tense, no? Take note, past tense, napanood na. Sagot ng kausap, 아니요, 영화가 너무 길고, blank. So, again, yung go po dyan, ibig sabihin and. So, sabi niya, hindi. Sobrang haba, from the word gilda, long. Yan. So, sobrang haba ng movie, and, so ano kaya yung nasa parenthesis dapat? Again, no, kabaligtaran nung 재미있었어요. Tingnan natin mga options. 즐거웠어요. So, ibig sabihin na enjoy. Enjoyed. Then, 가까웠어요. Was near. So, 가깝다, ibig sabihin malapit, no? 지루했어요. Was. So, since ossoyo po, 했어요. So, naka-past tense din po yung sagot. Okay, so, was boring. So, this is another term for 심심하다, 지루하다. Dahil past tense na siya, 지루했어요. Then, number 4, 어려웠어요, was difficult. Okay, so yung pinaka-fit dyan sa parenthesis ay number 3. Again, kabaligtaran, no? Kabaligtaran ng masaya, boring. 3. Numbers 5 and 6 instruction. 다음 괄호에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르시오. Again, choose the best answer that fits in the parenthesis. So, tingnan natin yung pagpipilian muna. Number 1, 농구, basketball. 수영, swimming. 낚시, fishing. 등산, hiking. Okay, so if mapapansin nyo yung mga pagpipilian natin, these are somehow kinds of sports or yung physical exercise, no? So, tingnan natin yung statement. Sabi niya, 저는 공으로 운동하는 을을 좋아해요. So, gusto daw niya yung 운동하다 means to exercise or to work out. And then, 공. So, pag sinabing 공, bola po yan, ball. And then, 으로, it means with a ball or using a ball. Okay? So, sabi niya, gamit daw po yung bola, yun daw po yung gusto niya na klase ng pag-workout or pag-exercise. Kumbaga, sports, no? So, number 1 po yung sagot, basketball. 저는 공으로 운동하는 농구를 dahil walang batchim, no? Nag-end siya sa vowel U. Kaya, 를 yung bibilugan natin. Okay. Number 6, same pa rin po ng instruction. Choose the best answer for the parenthesis. So, yung mga options po muna, check natin. 골고루. Ibig sabihin po niyan is equally or evenly. Okay. Next, 특별히, specially. 갑자기, suddenly. 빠르게, quickly. Now, check natin yung statement. 식사할 때 좋아하는 음식만 먹지 말고 다른 음식도 blank 드세요. Anong sabi? Sa tuwing kakain daw, okay, whenever you're going to eat, 좋아하는 음식만. So, yung man po dyan means only. Okay? So, yung food daw. Okay? Yung food na gusto mo, the food that you like, okay, 먹지 말고. Okay, 지 말고, ibig sabihin do not. Okay, do not eat the food that you only like. So, wag lang daw yung gusto mong kainin ang kainin mo. 다른 음식도. So, kailangan din daw, you have to eat, okay, yung ibang 다른, okay, 음식, food. So, ano po kaya yung nasa parenthesis? So, pinaka-best answer dyan is yung number 1, 골고루. So, you have to eat evenly. Okay? Hindi lang yung gusto mo lang. So, kapag may gulay dyan, may karne dyan, hindi lang puro karne. Okay? You have to eat evenly or equally. Kain ka rin ng gulay. So, 식사할 때 좋아하는 음식만 먹지 말고 다른 음식도 골고루 드세요. Okay?
Number 7 and 8 instruction, 다음 밑줄친 부분과 의미가 반대인 것을 고르시오. Again, pinapapili po yung kabaligtaran or opposite meaning ng underlined part or word. So dito, number 7, 소만씨는 머리가 길어요. 길어요 from the word 길다 which means long. So ano po ang kabaligtaran ng long? Okay, so malamang short. So sabi niya, 아니요, 머리가. So ano po yung word na short? Number 1, 많아요, many. 있어요, has. Pwede ding exist. Ibig sabihin meron. 없어요, has not. Or does not exist. Ibig sabihin, wala or hindi. 짧아요 means short. So, yung sagot natin is number 4. 아니요, 머리가 짧아요. Maiksi po yung kanyang buhok. Next, number 8. Same instruction. So, kabaligtaran. 엘리베이터가 올라갑니까? 올라갑니까? Going up. So, going up daw ba yung elevator? Ang sagot ng kausap, 아니요, 1층으로. So, ang kabaligtaran ng paakyat ay pababa. So, asan yon? Number 1, 와요, to come. 없어요, again, has not or does not or doesn't exist. 내려가요, to go down. 갈아타요, transfer, to transfer. So, itong word na to, ginagamit mo si 갈아타요 kapag lilipat ka from one vehicle to another one. So, for example, dito sa Korea, sumakay ka ng bus and then you have to transfer to subway. So, that time you use 갈아타요, transfer. Pero ang sagot natin sa number 8 is number 3. 내려가요. Okay? Sabi, elevator가 올라갑니까? Paakyat po ba yung elevator? 아니요, 1층으로 내려가요. Hindi po, pababa po siya ng first floor. Okay, next. Numbers 9 to 12. 다음 괄호에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르시오. So again, choose the best answer for the parentheses. So sabi, 고향에. So distorted na naman po, no? Sulat ko na lang ulit. 고향. Again, ito po yung ating hometown or yung lugar nating kinalakihan. 고향에 계신 아버지가 아프셔서 하루 종일 blank. 계신, ibig sabihin, yung 아버지 means father, no? Yung tatay daw na nandoon nakatira sa kanyang lugar. So malamang, sinasabi niya yon kasi wala siya dun sa lugar na yon. Okay, so kaya niya binanggit na yung dun sa lugar namin. Yung papa ko na nasa lugar namin or nasa province namin ay may sakit, 아프셔서. Kaya naman, that's why, 하루 종일, so 하루 종일 means whole day. Okay? Whole day and then blank. Tingnan natin yung pagpipilian. So, 행복했어요. Yung mga pagpipilian po natin ay about sa emotion, no? And take note, naka past tense na po siya. So, naka-ossoyo po yung mga yan lahat. Okay? So, ibig sabihin past tense. 행복했어요, ibig sabihin happy. And then, 우울했어요. Ibig sabihin, you are depressed or feeling down. Okay? Bakit? Kasi may sakit nga si tatay eh. Okay, so possible tong answer na to. 피곤했어요. You're tired. Okay, so 재미있었어요. So, fun. Okay, so dito, had fun. Dahil tapos na. Okay, so ang sagot natin is number 2. 우울했어요. Then, 델리 씨는 오늘 목이 너무 blank 밥을 못 먹었어요. So, ano daw? Si Deli daw ay 밥을 못 먹었어요. Ibig sabihin, cannot eat. Okay? Bakit kaya? Bakit hindi siya makakain? 목이 너무, so yung 너무 muna. 너무 means very. Or pwede ding too much. Okay? And then, 목. Yung 목 po, ibig sabihin po niyan is neck. Or pwede ding throat. So, something's wrong with Deli's neck or throat. That's why she cannot eat. So, bakit kaya? Yung pagpipilian natin, ang root word is 아프다. So, 아프다 means sick or in this case, painful. Okay, masakit.
Then, nadugtungan lang siya ng iba't ibang klaseng grammar. So, sa number 1, yung aso, oso, yoso, or heso na grammar. So, ito ay ginagamit mo kapag meron kang cause and effect dun sa iyong statement. Okay? So, therefore, or that's why, yung ibig sabihin niya. 아픈데, 아팠는데. So, yung number 2 and 3, almost same yung ginamit na grammar, no? Yung 은데, 니은데, or 은데 na, 는데 na grammar. So, itong dalawa na to, so marami siyang pwedeng gamit. Pwedeng, that's why, pwedeng then, pwede ding and, pwede ding but. So, depende sa pagkakagamit sa kanya sa situation. And then, number 4, 아프지만. So, ginamit si jiman na grammar, which means but or however. Okay, so dito sulat natin nung that's why or therefore. So, yan po yung mga gamit ng grammar na yan. Itong dalawa na to, so, pwede then, pwedeng and, pwedeng but, and then, however, pwede din. So, depende ulit sa pagkakagamit. Sabi ko nga kanina. And, ang pinapahanap sa atin is yung best answer. Okay? So, dito, 아프지만, wrong na yan. Kasi parang pag sinabi mong, 델리 씨는 오늘 목이 너무 아프지만 밥을 못 먹었어요. Parang masakit kasi yung lalamunan ni Deli. Kaya lang, hindi siya makakain. So, it will not make sense, no? Masakit na nga yung yung lalamunan. So, expected na mahirapan kumain. Tapos, dito, apanende. So, medyo nasa siya, no? Hindi siya safe, kumbaga, na isagot. Try natin si apaso. So, that's why or therefore. So, masakit yung throat or lalamunan ni Deli. That's why, hindi siya makakain. Which is, fit siya, no? Sa ating statement. So, sagot natin is number 1, apaso.